So yun po mga Dabarkats, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Ito pag-usapan natin, no, Alden Richard na puno na sa issue at nagsalita na. At Atayde, I feel like you're cheating, you're unhappy. So ito patama to sa mga ano ngayon. Patama to sa mga tawag dito sa mga couple ngayon na naghihiwalay dahil sa mga cheating na yan. At ito si Alden Richard, grabe, ito yung matinding sinabi ni Alden Richard, no? Iwan trabaho dahil sa pagmamahal. Grabe, sana all. Kilig-kiligers na naman yung mga chika bebe niya na yung mga crush na crush kay Alden dyan. So yan, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakishare naman po ng mga upload natin. Araw-araw nag-upload tayo 3 or mahigit pa sa isang araw. Unahin natin to. I feel like, ito yung sinabi ni Arjo Atayde. Siguro na ano na rin siya Arjo dahil sa mga cheating ngayon, no? Yung mga issue ngayon na nagsisimula sa mga third party. Wala bang court? Katinampa ako. Ito, panoorin natin mga kabiyaya. Arjo Atayde naglabas ng sentimiento sa usaping cheating dahil sa sunod-sunod na high-profile breakup sa mundo ng showbiz. Tila napapanahon din ang mga diskusyon at usapin tungkol sa pagiging unfaithful sa isang partner o infidelity. Wala man itong pinangalanan na partikular na hiwalayan, pero maraming netizens ang sumang-ayon sa mga naging pahayag nito, lalo na't pinasok na rin ito ang pag-aasawa matapos silang maikasal ng TV host actress na si Maine Mendoza. Ayon sa isang panayam kay Arjo, nanindigan ito na ang cheating ay walang kinakailangang rason at wala ng iba pang pagdadahilan. Tama. Dahil naniniwala ito na kapag naging unfaithful ang isang tao, nangangahulugan lamang na hindi ito masaya sa naturang relasyon. Aniya, cheating is cheating. No reason to deny. No reason to. I feel like if you're cheating, you're unhappy. Mayroon din itong payo bago pa man pumasok sa isang affair ang isang karelasyon. One of the things I learned is you shouldn't make it stay longer if you know you're gonna cheat. Just stop the relationship because it's gonna be more painful for anyone in general. If you keep going and knowing you're just gonna cheat with a person, not even breaking up, there's no excuse for that. Nang matanong naman ito tungkol sa usaping second chances at kung naniniwala ba siya rito, sinabi nitong only the person or the woman or the man's decision either if they're gonna forgive the person or not. And those things, especially for us conservative Filipinos, we won't decide on it overnight. Bigla namang nagbalik tanaw ang aktor sa naging past experiences nito at buong tapang na inamin na naranasan niya rin ang parehong sitwasyon noon at sa katunayan ay ilang beses niya raw binigyan ng ilang pagkakataon ang nakagawa sa kanya ng kamalian. In my younger days, I think everyone has experiences like that. I have my own. I'm not trying to be a dramatic about it. It's happened back in the past. You give chances. We all grow up from all those experiences. So definitely it happened. It's not just to me. A lot of men, a lot of women experienced this and it's such a horrible feeling. But one thing that cannot be changed, definitely, cheating is cheating. Gayunpaman, bilang happily married na ito ngayon kay Maine, 5 buwan na ang nakalilipas, laking pasasalamat nito na hindi umano siya sumuko na muling magmahal sa kabila ng past heartbreaks nito at hindi ito naging hadlang sa kanilang happily ever after. Sang-ayon ka ba rito? Ano ang opinion mo sa naging sentimiento ni Arjo? So ibig sabihin pala mga Kadabarkats, kahit gwapo ka, naloloko ka rin pala, no? Si Arjo Atayde po ang nagpatunay niyan. Oo, hindi ba? Yung dami, ang gwapings nito ni Aljur Aljur. Basta si Atayde. Diba? Dito yung patunayan na kahit guwapo, naluloko din pala. Ang tanong, sino kayang ex niya yan?
Yan, chismoso lang. Sino kayang ex niya yun ng loko sa kanya, no? Pero mo sa gwapo niyang yun, niloko pa rin siya. Ay, nako. Ay, nako. So, mapunta naman tayo dito sa isang video. Ito nga. Saan na yun? Wait lang, nawala na tayo. Ito yung iwan. No, kapag ready na pong iwan yung work ko, kapag nagkataon na magjowa na itong si Alden Richard. Maswerte naman ni Girl Lalo dun, kilig-kilig naman siya dun. Ngayon nga 'di ba nagkaka-issue about Alden at Catherine Bernardo na di umano'y nililigawan, pero sa dulo ng video na to, doon natin papanoorin kung totoo po ba yun, no? So yan. Alden Richards, hihinto umano sa showbiz dahil sa love life. Ay, grabe. Umani ng reaksyon mula sa mga fans ang mga naging saloobin ng Asia's multimedia star Bagay, mayaman si na yan, Alden tungkol sa plano nito. Mayaman na yan si Alden, okay lang. Hindi ito nakaligtas sa ilang mga katanungan ng entertainment media nang ma-interview matapos ang matagumpay na pelikula nila ni megastar Sharon Cuneta na Family of Two, a mother and son story, na ibahagi ng kapusohang aktor na excited siya sa mga gagawin at pagkakabisihan ng kanyang sariling pinamamahalaang kumpanya, lalo na't punong-puno umano ang schedule niya sa paparating na panibagong taon. Lingid sa kalaman ng nakararami, pinasok din ni Alden ang pagtatatag ng sariling production company na nakafocus sa esports. Bilang isa rin itong gamer at director, bumuo rin ito ng sariling esports team. Aniya, sobrang dami po naming gagawin next year. In terms of concerts, international concerts, meron din po akong international film na gagawin next year. Sa New York ko po siya isushoot, tapos foreign production po siya. Sa sobrang kabisihan nito, lalo na sa kanyang career, hinirita naman si Alden kung paano ang kanyang love life. Panigurado nga umanong maraming curious sa plano nito sa kanyang buhay pag-ibig. Dito na nga ipinakita ni Alden na seryoso siya pagdating sa relasyon. Buong pagtatapat nitong inamin na hindi niya kayang pagsabayin ang love life at ang kanyang showbiz career at handa niyang iwan ang buhay sa harap ng limelight para sa kanyang future partner in life at sa mga magiging anak nito. Dagdag niya pa, ready na pong iwan yung work ko. Ready na po akong mag-lie low. Ang hirap kasi noon, parang halimbawa, mag-partner ka and then I'm not saying hindi ko siya inuunahan nang iisipin ng partner ko. But really, it's more of if I wanna venture into settling down stage, gusto ko andun ako sa family ko. Gusto ko yung mga anak ko, makikita ko yung paglaki nila. Paliwanag pa ni Alden, kaya nakikita po natin ang iba natin, ang mga nakakasama natin sa showbiz, nawawala for some time and then babalik. Ako po kasi siguro by the time na magka-family, mas focus ko yung family ko. Gayon pa man, hindi naman umano pinangungunahan ni Alden kung ang magiging karelasyon niya ay mula sa showbiz o non-showbiz. Come what may po. So far, ang come what may naman po sa akin nag-work kaya hintayin ko na lang po. Saad nito, ano ang mensahe mo sa naging pagbabahagi ni Alden Richards? So, siguro nga, no, si Alden, talagang kaya puspusan yung trabaho nito ngayon dahil mga bandang huli nga nito, mag-asawa na nga talaga to. Oo nga. Kasi siyempre hindi na rin naman din, totoo naman yung sinabi niya eh. Diba ang hirap nung lalaki yung mga anak mo na wala ka sa tabi nila, ang hirap nga naman. May point naman si Alden. No, okay na okay yun para sa akin. So, tingnan natin yung mga reaction ng mga netizen dito sa sinabi ni Alden. Maraming kinilig dito. Oo. Sabi ni Marisa, talaga ba? Parang di naniwala si Ate Marisa. Sabi ni Ma'am Gemma, marrying time na kasi si Alden. Sana makahanap ka ng girl na babagay sa'yo. Mamaling ka ng buong puso hanggang sa walang hanggang. Kiss the bride.
Merry Christmas pala, sorry. Oh, eto. Ay nako, ang tagal ko na naghihintay. Gusto ko ng tahimik na buhay. Ba't inaano ka ba ni Alden, Kurt? Busy to si Kurt. Oh. Sana si Catherine Bernardo official na yan. The one niya. Nako po. Kung sakali man na si Alden at Catherine Bernardo ang magkatuluyan, bukod sa napakalaking issue nito, isa to sa tutusin ako, bulto din ako. Pero di ko lang alam mahirap kasi din pero pag sinabi kasing pagmamahal, kakalimutan talaga yung lahat niyan kahit yung issue na pero tingnan lang natin, mahaba pa ang panahon. Bata pa naman tong mga to. Oo, kaya-kaya nila yan. Sabi ni stable kasi ang life niya. Nakatulong na siya sa family niya. Baka iniisip niya that time na naman niya isipin ng work naman, may mga work pa rin siya kahit magkapamilya siya. Hope nakikita siya ng talagang girl na mamahalin siya for good luck Alden. Wish lang namin magka part 2 ang tandem, ang cat din sa movie. Talaga, sino kaya yun? Hinala na naman kayo. Good luck, idol. Sana makakuha ka ng partner na karapat-dapat. Sakto yan. Ibinidisyonan na ngayon yung lalaki sa lalaki sa simbahan. Nako, sino to? Jew I die, Ay, nako. Yung utak talaga ng mga basher, no? Kaya niyang gawin yun sa naiwan ng showbiz, mayaman na siya. Tama naman. Ito naman, mayaman na si Alden Richard, kaya kahit naman na tawag dito, kahit naman naiwan niya yung showbiz na yan, wala na, buhay na sila dyan. So dito tayo. Ito na yung pinakalas natin na panoorin, napuno na siya. Kasi nung bandang huli, etong bandang huli tuloy, kamakailan lang sa issue ni Catherine Bernardo at itong si Alden Richard. Si Daniel Padilla ay nadawit po itong si Alden. Bagay, kung kung sa guwapo, kung sa itsura naman ng pagbabasihan natin, halos talagang magkaanuhan lang sa kagwapuhan to si Daniel at si Alden. Kung sa talino naman, hindi natin masyadong kasi parehas lang din naman din, matalino sila. Sa talent, ganun din, no? Parehas kumakanta, parehas sumasayaw. Iba nga lang yung kay Daniel. Paano niya teach me how to doggy ni Daniel? Pagdating naman sa pagiging sikat, pantay lang din. Kaya talagang kung halimbawa na si Alden at Catherine Bernardo ang magkatuluyan, why not, diba? At eto nga, napuno na nga si Alden gawa ng samut-saring binabatong issue sa kanya about sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. So eto, nagsalita na nga siya about dito sa issue na to. Panorin natin. Alden Richards napuno na sa issue ng Kathniel. Tila hindi na nakapagpigil pa ang kapuso star na si Alden Richards sa ilang netizens at fans na patuloy na ikinakabit ang kanyang pangalan sa hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kaya naman naglabas na ito ng hinaing at seryosong sinagot ang ilang katanungan ng mga reporter kaugnay dito. Ayon kay Alden, tila lumalabas umano na patuloy siyang nalilink sa breakup ng ex-couple para mapunta ang sisi sa kanya, gayong nananahimik lang naman siya. Mariin niya ngang pinabulaanan ang pagkakalink sa Hello Love Goodbye lead actress niyang si Catherine, lalo na't ayaw niya na umanong makigulo pa sa issue.
Aniya, kasi lumalabas siya, parang ginagawa naman ako ng issue para mapunta sa akin yung blame. 'Di ba? Parang nananahimik ako, so ngayon po wala pong ganoon. Hindi po yung totoo. I know my place in the industry and hindi po ako nakikisawsaw sa issue ng kung sino-sino. Pagtatanong naman ng isang babaeng reporter, pero as a friend ba, nag-reach out ka po ba sa kanya to console her? Diretsahang sagot ni Alden, parang hindi ko pa po nagawa. That's her personal eh. Parang yun din yung respect ko na anything that has to do with that angle, yung sa kanila ni Daniel, di po ako nakikialam. So I keep that oath po para hindi na lang po tayo masyadong, parang hindi ko na lang po nai-involve yung sarili ko kasi malaki na po siya. Sa kabilang banda, matatanda ang una na itong na-interview tungkol sa naturang breakup at ingat na ingat ito sa bawat salitang binibitiwan niya para makaiwas sa issue. Ayon sa panayam kay Alden makaraan, nagulat po ako. Uunahan ko na po kayo. Hindi po ako magko-comment ng kahit na ano. Sa akin po, respeto ko na lang sa kanilang dalawa is just to keep quiet with this issue. They deserve the space that they need to go through. Tungkol naman sa kagustuhan na pagtambalin sila ni Catherine ng ibang fans bilang Kath Den, ayoko pa rin po mag-comment. And si Kath naman po and I are good friends. Kumbaga, we'll never know po what the future holds. Pero yun nga po, medyo mainit po ang topic. Baka maisali po ako ulit, ako po ang mabash. Ayoko na po ng nababash. Tatahimik na lang po ako sa issue na yan. Prangkang saad nito. Ano ang masasabi mo sa naging sentimiento at hinaing? Wala. So ito, manasahin naman natin yung mga comment dito. Malamang ang daming basher dito. Tama naman si Alden, sabi ni Nelly Q. Reyes. Tama naman si Alden at matalino talaga. Tama naman si Alden, may taong nakalaan para sa kanya. Suportahan na lang siya sa mga project niya, kahit sino pa makapareha niya, yun ang the best. May sarili siyang pangalan, di na niya kailangan manggamit o manggamit ng kahit sino. So tutusin naman yan, daming mga dito, ang daming mga sumuporta kay kay Alden Richards. Talagang sumangayon sila sa mga sinabi. Dito na naman si Juan Dayo. Sa lalaki nyo kasi issue yun, tao, yun ang hinihintay niya. O yan. Bakla daw si Alden. So, ang hirap din minsan sa mga pag ka, bakla ka na. Pag wala kang, ang hirap sa lalaki kapag kapag hindi ka nagjojowa tapos may tsura ka, sasabihin bakla ka. Sasabihin lalaki gusto niyan. Kaya ganun Saka ito totoo naman yung sinabi ni Alden na sa kanya kasi napupunta yung katulad niyan yung kay Andrea Brillantes, 'di ba? Yung issue, si Andrea Brillantes yung napuputukan. Ngayon nagka-issue naman kay Alden at Catherine. Ayan, si Alden naman yung napuputukan. So kahit naman sino, ayaw din mabash eh. Kaya nga ang ginagawa na lang ni Alden is nananahimik na lang kaysa mabash siya. Diba? Saka kung ano man yung mga nung ibang, ang hirap kasi dito sa showbiz. Kapag halimbawa naging ka-love team ka, tapos naging love team ka, or naging kasama mo siya sa movie. So ang nangyayari, katulad niya may issue, 'di ba, kay Alden at kay Daniel at kay Catherine. So naging ka-love team ni Alden Richard itong si Catherine Bernardo. So damay na naman siya. Kahit wala namang talagang intention yung tao na ligawan or nagkagusto siya dun sa ka-love team niya, ang ginagawa ng mga basher talagang idinidiin para lang mas lumawak at marami pang mapag-usapan. Ganun naman ang kalakaran dito sa social media. Konting kibot, papalawakin yung issue para maraming mapag-usapan. So hindi na bago sa atin yung katulad lang sa Tito Vic and Joey, 'di ba? Sa totoo lang, marami naman tapos naman na talaga tong issue na to dapat eh. Kaso yung nagpapalawak nga dito yung mga haters, yung mga basher, tapos yung
susundutan pa ng mga vlogger sa kabila. Binabato nila ng issue, diba? Nung nakaraan, sino nakapanood dun sa vlog ko na sa live ko pala yun, na nag-post ang GMA Pro page tapos binura agad. So, biruin mo, ipopost nila na parang patama sa tape INC yung post nila. Ibig sabihin, hindi sinadya na i-post nila dun. Siguro ipopost yun sa ibang page para kapag na-post yun, kapag na-post na yun, mapag-uusapan na nila. Pag-uusapan nila ngayon yun. Ibabash nila yung nag-post na yun. Pero wag ka, sila lang din pala yun. Ganun yung gawain ngayon. Meron nga ako napanood yung kay sino ba to? Yung kay Ronaldo Valdez, no? Na si Jano Gibbs daw yung salarin. Nakulong si Jano, na nakatakas daw. Ay grabe yung views, nasa 2.5 million ata. Voice over lang din. So, ganun, diba? Hindi naman na kailangan palawakin din yung issue na yun, pero pinapalawak ng iba. Ganun yung gawain sa kabila tingnan mo, humirit si Henyo Master na sana ngayong Pasko magpalit na ng title. Napaka-basic lang nun, wala namang hate dun sa salitang yun kasi dapat naman talaga magbago na ng title ng tape INC sa kadahilanan nga na hindi naman na sila talaga yung may-ari at simulat sa pool, hindi naman talaga sila may-ari ng titulong Itbulaga. O ngayon, papalawakin na naman ng kabila yan. Ito nga, yung GMA, ingat na, takot yan na makapunta tong si Alden Richards sa TV5 kasi wag once na anuhan nila to, nasingitan to, ay wala na to. Sabog na ulit. No, alam nyo kahit na may asawa na si Maine Mendoza in real life, no, sa totoong buhay, kapag pinagtambal mo tong si Maine Mendoza at Alden Richard muli, papatok at papatok pa rin po ito. Kaya yung GMA takot na takot yung makatawid si Alden kasi nga alam nilang dudumo na naman sila malulubog na naman sila. Kaya hindi nila kaya sandamakmak na project yung binibigay nila diyan para hindi makalipat yan. Dahil sa isip-isip ni Alden makachempo lang ako na makalipat na ako dun sa mabakante lang ako dito sa inyo, lilipat ako dun sa kabila. Pero hindi nga ginagawa ng GMA yun kasi nga tawag dito sasabog na naman ng mga Aldab Nation. So yung mga biyaya, mga kadaberkads, hanggang dito na lang yung video natin. Anong masasabi nyo sa napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At papindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.